Nay, Maika! Gumising ka na riyan at tanghali na! Nay naman inaantok pa nga ako eh. Mamayang hapon ka na lang matulog ulit. Araw ngayon ng linggo. Sabay-sabay tayong magsisimba. Baka po pwedeng mamayang hapon na lang ako magsimba. Gabi na po kasi ako nakatulog kagabi. Tinapos ko pa yung school project ko. Hindi pwede. Gusto nang itay mo na kumpleto tayong pamilya kapag nagsisimba. Kaya bumangon ka na riyan. Magligpit ka na ng higaan mo at mag-aalmusal na tayo. Nako, nagluto ng tiyempurado ang lola mo. Diba paborito mo yun? Ay siya nga pala, alam mo ba anak, may nakabili na ng bahay at lote dyan sa tabi natin. Talaga po? Sino naman daw po ang nakabili? Hindi ko pa alam ang pangalan eh. Bastang narinig ko, isang madre raw ang nakabili. Madre po? Oo. Ang nakapagtataka lang, sa dami ng lugar na maaari niyang lipatan at tirhan, bakit dito pa sa liblib na baryo natin? Baka naman po maglilingkod siya sa ating parokya. Kaya dito po niya naisip na tumira sa lugar natin. Siguro nga. O baka kilala siya ng ating kura paroko. Ay nako, malalaman ko rin yan kay Aling Guada. Alam mo naman yun, walang chismis na hindi makakalusot sa matandang yun. Siyempre, Nay. Si Aling Guada ang numero 1 chismosa dito sa atin. Siguradong malalaman niya agad ang buong detalye tungkol sa bago nating kapitbahay. Mismo! Kaya bumangon ka na riyan at baka mahuli ka pa sa chismis ni Aling Guada. Magandang araw sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silik. Isa po ako sa inyong libo-libong tagapakinig. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang aking karanasan at sa wakas, nagkaroon na rin ako ng pagkakataong maibahagi ito. Ako nga po pala si Maika, hindi ko tunay na pangalan. Pati na rin ang mga taong naging bahagi ng karanasang ito ay itatago ko na lang sa mga alias. Hindi po dahil ayaw kong ipakilala ang kanilang tunay na pagkatao, kundi bilang paggalang na rin sa kanilang mga pribadong buhay. Nangyari ito noong taong 1988 sa aming lugar sa Bicol. Tahimik at payapa ang aming liblib na baryo. Simple ang pamumuhay at ang bawat araw ay dumaraan na parang walang pagbabago. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat nang dumating ang bago naming kapitbahay na itatago ko na lamang sa pangalang Sister Violi. Isa siyang madre na may dalang kahindik-hindik na lihim na unti-unting nagbukas ng pinto ng lagim sa aming lugar. Oh, ayan na pala yung madre na lilipat dito sa baryo natin. Tingnan mo anak. Ang laki ng sasakyan niya. At may mga tagahakot pa talaga siya ng gamit. Oo nga, Nay. Mukhang may kaya yung madre na yan ah. May mga kasama pa siya mga babae na pare-pareho ang suot. Malamang mga alalay niya yun. Ba? Oo nga no. Mukhang bigatin nga ang bago nating kapitbahay. Sana naman madaling kausap para madali nating makasundo. Siguro naman ay magandang ugali niya. Madre siya eh. Isa siyang alagad ng Diyos. Naku! Hindi lahat ng alagad ng Diyos ay magandang ugali, anak. Marami dyan, banal-banalan lang. Nakasuot nga ng abito, pero utak demonyo naman. Tama ang nanay mo, Iha. Tulad ng mga napapanood natin sa TV, di ba? May mga pari na nagagawa ng kahalayan. May mga nagsasamantala sa mga kababaihan. May mga manyakis na nagtatago sa loob ng simbahan. Pero di ko naman nila lahat ha. Pero may ilan talagang ganyan ang ginagawa. Mga ginagawang maskara ang pananampalataya para makagawa ng kasamaan. O, di ba? May mga pari nga na may mga anak pa. Samantalang bawal yun, di ba? Ay, ewan ko ba kung anong klaseng konsensya meron sila. Sa harap ng altar, ang babait nila. Pero sa likod nito, sila pa tong unang sumisira sa salita ng Diyos. Pero sa tingin ko, Celia, mukhang mabait naman itong si Sister Violi.
Bata pa pala siya, 30 anyos lang. At mukha namang may malasakit sa kapwa, ika nga. Ay, di tulad ng iba na parang ang tingin sa sarili mas mataas pa sa Diyos. O anak, tama ako di ba? Nalaman kagad ni Aling Guada ang pangalan ng madreng bagong lipat. Basta siyang kumilos, wala pang isang araw ang madre na yan dito, alam na agad ang buong biodata. Aba, syempre. Natanong ko na agad kanina yung isa sa mga babaeng alalay niya. Ang sabi pa niya, galing daw si Sister Bioli sa Cebu. Dito raw sa Bicol bumili ng bahay at lote kasi gusto niya raw ng mas tahimik na kapaligiran. Pero ang isa pa sa nasagap kong chika, wala na raw talaga siyang balak bumalik doon sa Cebu. Dito na raw siya maninirahan ng tuluyan sa lugar natin. Baka po kasi sa dati niyang tinitirahan sa Cebu, maingay at masyadong crowded. Dito kasi sa atin, sobrang liblib, kaya talagang tahimik. Siguro gusto niya maghanap ng peace of mind. Tamang-tama talaga itong lugar natin kung ganon para makapagdasal siya ng mas tahimik at makapag-reflect. Pero alam niyo, maswerte tayo. Bukod kay Padre Crisanto na ating kuraparoko ay madadagdagan pa tayo ng alagad ng Diyos dito sa ating baryo. Naku, nagtataka pa rin ako kung bakit dito niya napiling bumili ng bahay. Hindi ako kumbinsido sa sinabi niyang gusto niya ng tahimik na lugar. At saka, di ba ang mga madre dapat nasa kumbento nakatira? Bakit siya may sariling bahay? Nay, meron po talaga mga madre na hindi nakatira sa kumbento at may sariling bahay. May mga madre na inaatasang manirahan sa malalayong komunidad kung saan walang kumbento. Doon nila ginagawa ang mga gawain nila tulad ng pagtuturo, medical mission, community service. Baka po ganun si Sister Bioli. Ba, ang talino talaga ng anak ko. Mabuti at alam mo ang mga ganyang bagay, nak. Siyempre naman po, itinuturo po yan sa school, lalo na sa religion subject. Alam nyo, kailangang maging kaklose natin ang madring yan para mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Magluluto ako ng merienda mamaya at ikaw ang uutusan kong magdala sa bahay niya, anak, ha? Bakit ako, Nay? Baka pwedeng si Kuya Brad na lang. Hoy, wag ka nang kumontra. Kita mo naman na palaging busy ang kuya mo. Graduating na yun. Kaya nga nagmamadali siyang umalis pagkagaling natin sa kapilya kanina. Tinawagan kasi siya ng kaklase niya. May kailangan daw silang gawin para sa thesis nila. Kaya ikaw na lang. Wala ka namang ginagawa ngayon eh. Diba, sabi mo, tapos na yung school project mo. Huwag ka nang maarte, anak. Sundin mo na lang ako, ha? Sinay talaga. Pwede naman na kayo na lang ang magbigay eh. Ikaw na, marami pa akong gagawin. At saka, ayaw mo nun. Una mo siyang makikilala. Kapag naging close kayo, nako, ipagdarasal ka nun para pumasa ka sa lahat ng exams mo. Baka pati love life mo, masama pa sa dasal niya, o diba? Ewan ko sa'yo, Nay. O siya, ako na nga. Ako na lang ang palaging nauutusan. Sundin mo na lang ang daday mo, iha. At para makilala mo na rin si Sister Bioli, balay mo, maging close talaga kayo. Mukha naman siyang mabait at hindi mahirap kausap. Hindi tulad ng ibang madre na parang lagi nakasimagot. Iba si Sister Bioli, palagi siyang nakangiti. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Palagi namang nasusunod si Inay eh. Aba, at sumasagot ka pa, ha? Kagagaling lang natin sa simbahan, kaya wag mo akong galitin na bata ka. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob at maglinis ng bahay. At mamaya, wag mong kalilimutang dalhan ng merienda ang bago nating kapitbahay. Miss Anne, wala na po akong nagawa kundi sundin si Inay. Pagkatapos niyang makapagluto ng meriendang maruya, dali-dali niya akong inutusan na pumunta sa bahay ng bago naming kapitbahay na madre. Oh, dinamihan ko yan, ha? Maika, ibigay mo yan kay Sister Bioli. Magpakilala ka. Huwag kang mahiyang batiin siya ng maayos. Teka, sinong Sister Bioli yun, Celia? Yung bagong lipat dyan sa tabing bahay natin, Nardo.
May nakabili na kasi ng bahay at lote dyan. Madre yung bago nating kapitbahay at Sister Violi ang pangalan niya. Ah, talaga? Madre ba ka mo? Saan naman galing ang madring yun? Sabi ni Aling Guada, taga Cebu raw yung madre. Lumipat dito sa Bicol kasi mas gusto raw ng tahimik na lugar. Talagang walang impormasyon na hindi makakalusot kay Aling Guada, no? Bagong lipat pala, mukhang alam na agad niya ang buong background ng madre. Ibang klase talaga. Kasi po itay, si Aling Guada raw pang numero 1 chismosa dito sa atin, sabi ni inay. Kaya po ang dami niyang alam tungkol sa paligid. Naku anak, para kang inay mo kapag nagsasalita ka. Ganyan na ganyan siya kapag sinisiraan ang kumari niya. Pero totoo naman, Nardo. Totoo namang si Aling Guada ang reyna ng mga chismosa dito sa baryo. Lahat ng chisme sa buhay-buhay dito sa atin, alam niya. At isa pa, hindi ko siya kumari, no? Nakikisagap lang ako ng chisme sa kanya, pero hindi kami ganun ka-close. Ang plastic mo, Nay. Pero kapag kaharap mo si Aling Guada, panay ang ngiti mo at tawa sa kwentuhan yung dalawa. Pero kapag nandito tayo sa bahay, sinisiraan mo naman siya. Syempre, sinasakyan ko lang siya, no? Kunwari, friend-friend kami para hindi niya tayo i-chisme sa iba. Ganun lang yun, anak. Ay nako, o siya, pumunta ka na roon kay Sister Violi at dalhin mo na itong maruya sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ako habang naka-ismid palabas ng bahay namin. Pagdating ko sa malaking bahay kung saan nakatira si Sister Violi. Wow! Ang swerte naman ni Sister Violi. Siya pang nakabili ng bahay at lote na to. Ang laki. Mapera lang talaga makaka-afford nito. Tao po! Tao po! Hindi nagtagal ay may nagbukas ng gate at lumabas ang isang babae na sa tansya ko ay nasa 25 anyos hanggang 30 anyos ang edad. Nakasuot siya ng kulay asul na uniforme, tanda na isa siya sa mga alalay ng madre. Magandang hapon po. Ako po si Maika, kapitbahay nyo. Diyan lang po kami nakatira, katabi ng bahay nyo. May dala po akong merienda. Kaugalian na po kasi dito sa amin na mag-abot ng pagkain sa mga bagong lipat. Tumango lamang ang babae at kinuha ang pinggang hawak ko na pinaglalagyan ng maruya. Nandyan po ba yung may-ari ng bahay? Baka po pwedeng makipagkilala? Ang sabi ng babae ay nagpapahinga raw ang amo niya at gabi pa raw ito magigising. Kaya kung gusto ko raw itong makilala at makausap, bumalik na lang ako pagsapit ng gabi. Ganun po ba? Sige po, babalik na lang ako. Pakibigay na lang po ito sa kanya, ha? Una na po ako. Sayang. Hindi ko nakausap yung madre. Bigo akong makilala siya ng personal. Babalik na lang ako sa ibang araw. Pagbalik ko sa bahay, agad akong tinanong ni inay kung ano ang nangyari. Nandyan ka na pala, anak. O ano? Nakausap mo ba yung madre? Nagustuhan ba niya yung niluto kong maruya? Pasensya na po, Nay, pero hindi ko po siya nakausap eh. Bakit hindi mo nakausap? Ang nakausap ko lang po yung isa sa mga alalay niya. Ang sabi po nagpapahinga raw si Sister Violi. At mamayang gabi pa ang gising. Siya na lang daw po ang magbibigay ng maruya sa amo niya. Ganun? Sayang naman. Pagkakataon mo na sana para makilala siya. Di ba, Ali anak? Marami pa namang araw. Bukas magbibigay ulit ako ng pagkain. Ulam naman. At sa gabi mo ibibigay sa kanya para sure na makausap mo siya. Ako po ulit, Nay? Oo, ikaw ulit. May angal. Wala po.
Nang sumunod na araw, ay tinutuo nga ni inay ang pagbibigay ng ulam kay Sister Violi. As usual, ako na naman ang inutusan niya na magdala nito. Nay, ang dami naman pong lamang ulam ng mangkok na yan. May pagbibigyan po ba kayo niyan? Ito ba? Oo anak. Bibigyan ko ng ulam yung bago nating kapitbahay dyan sa tabi natin. Meron na pala nakabili ng bahay dyan? Ang mahal nun ah. Buti may kumagat, inay. Meron na kuya. Madre ang bago nating kapitbahay at gusto ni inay na maging ka-close natin. Kaya ayan, panay ang bigay niya ng pagkain. Ano ka ba naman, Celia? Ang dami mo namang ipinamibigay na ulam. Hindi naman masamang mamigay, pero mas marami pa yung binibigay mo sa bagong kapitbahay kaysa ulam natin ah. Huwag ka nang kumontra, Nardo. Ako naman ang bumili ng ulam natin, diba? At saka ang OA mo. Ang dami pang natira sa kaldero, oh. Kailangan nating maging mabait kay Sister Violi para naman ipagdasal niya ang ating pamilya na maging maunlad at malusog. Maika, dalhin mo na ito kay Sister. Bilisan mo para sabay-sabay na tayong maghapunan. Oo na po, Nay. Sana naman makausap ko na siya at hindi yung mga alalay niya. Sige po, pupunta na ako. 7:00 ng gabi nang pumunta ako sa bahay ng madre. Muli akong kumatok sa gate. Tao po! Tao po! Miss Anne, hindi nagtagal ay may nagbukas ng gate. Nagulat ako nang makita kong hindi ang isa sa mga alalay ang nagbukas, kundi si Sister Violi mismo. Magandang gabi. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Magandang gabi po. Kayo po ba si Sister Violi? Yung bagong lipat po dyan sa bahay na yan? Ako nga. Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Narinig ko lang po sa mga kapitbahay. Sabi po nila, Sister Violi raw po ang pangalan nyo. Ako nga po pala si Maika. Diyan po ako nakatira sa katabing bahay. Inutusan po ako ng inay na dalhan kayo ng ulam. Ganito po kasi kami sa mga bagong kapitbahay. Mahilig po kaming magbigay. Ganun ba? Baka nasabi ng mga kasambahay kong pangalan ko. Teka, ikaw ba yung nagpadala kahapon ng maruya? Opo, ako po yung nagdala nun kahapon. Ang sabi po kasi ng kasambahay nyo, nagpapahinga raw po kayo. Kaya sinabi ko na lang pong ibigay na lang sa inyo. Oo nga. Pasensya ka na kung hindi kita naharap kahapon ha. Napagod kasi ako sa pagliligpit. Ang dami ko pang inayos sa loob ng bahay. Pero salamat sa ibinigay mo ha. Ako si Sister Violi, ang bagong lipat dito. Ikinagagala kita makilala, Maika. At saka, salamat ulit dito sa ulam ha. Nakakahiya naman, nag-abala pa kayo. Walang anuman po yun, Sister. Nako, huwag mo na akong pupuin. Konti lang naman siguro ang lamang ko sa iyo sa edad. Sige, Sister. Ilang taon na po ba? Ilang taon ka na po pala? 30 anyos pa lang ako. Oo nga no, pero mas matanda ka pa rin sa akin ng 10 taon, Sister. 20 anyos lang po, lang ako. Kaya dapat may paggalang pa rin ako sa inyo. Nakakatuwa ka naman. Salamat at may nakausap na ako rito. At least may kakilala na ako. Gusto mo bang tumuloy muna sa bahay? Maalok man lang kita ng maiinom. Naku, wag na po. Wag na, Sister. Baka hinahanap na po ako ni nanay eh. Ganun ba? O sige. Maraming salamat ulit dito sa ulam, Maika. Ngumiti ako at tumango bago tuluyang nagpaalam. Habang naglalakad ako palayo sa bahay ng madre, hindi ko napigilan ang sarili kong lingunin siya. Pakiramdam ko kasi, nakatingin pa rin siya sa akin. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Sister Violi. Parang wala siyang paa. Parang nakalutang siya sa hangin. Diyos ko, totoo ba itong nakikita ko?
Si Sister Violi. Parang nakaangat siya sa lupa. Ay, hindi ko napansin yan kanina. Napakapit ako sa dibdib ko. Pilit inaaninag kung tama ba ang nakikita ko. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata, umaasang namamalikmata lamang ako. Pero nang muli akong dumilat, wala na siya sa kinatatayuan niya. Nanlamig ang bato ko. Nang ilabot ako sa nakita ko kaya dali-dali akong tumakbo pa uwi. Pagpasok ko sa loob ng bahay, Maika? Ikaw na ba yan? Josh? Oh anak, bumalik ka na pala. Dinalaw ka nitong kababata mo. Kasama ang lola niya. Aba dito raw sila magbabakasyon sa atin. Kumusta na kayo, Josh? Lola Imang, kailan pa po kayo dumating? Kanina lang. At dito agad kami sa inyo tumuloy. Aba! Mas lalo kang gumanda, Maika. 2 taon lang na hindi kami nakauwi rito pero ibang-iba na ang hitsura mo, iha. Dalagang-dalaga ka na. Parang kailan lang. Sabay pa kayong naglalaro ni Josh, parang. Tapos ngayon, naku, parang artista nitong batang to. Mano po, Lola Imang? Naku, binibiro niyo na naman po ako eh. Kailan ba ako nagbiro, iha? Alam mo naman na palaging totoo ang sinasabi ko. Itanong mo pa rito sa kababata mo. Tama si Lola. Mas lalo kang gumanda, Maika. Kahit ako, nagulat nang makita kita. Parang hindi na ikaw yung kababata ko. Ha? Naku, Josh, tigilan mo nga ako. Kay Lola naniniwala ako pero sa'yo hindi. Totoong sinasabi ko, promise. Ikaw naman, kapag ako nagsasalita, palagi kang hindi naniniwala. Kasi mula pa nung mga bata pa tayo, palagi mo na lang akong binibiro at inaasar. Kaya mula noon, hindi na ako naniniwala sa'yo. Naku, kunwari lang yan si Maika. Pero Josh, ang totoo, kinikilig na yan. Sige kuya, magkampihan kayo. Total, kayo naman palagang nang aasar sa akin ng mokong na yan eh. Ang mga batang ito talaga, oo. Hindi pa rin nagbabago. Maiba po ako, Lola Imang. Ilang araw po ba kayong magbabakasyon dito? 1 linggo lang, Nardo. Tapos, babalik na rin kami sa Maynila. Bibisitahin pa kasi namin ang mga tiyuhin at tiyahin ni Josh bago kami bumalik ulit sa Amerika. Mabuti ba't sa bahay namin ninyo naisipang tumuloy? Oo, Maika. Parang pamilya na namin kayo. At saka, wala na rin kaming uuwian dito sa probinsya. Wala nang mag-migrate kami sa Amerika. Ibinenta na ni ng papa at mama yung bahay namin. Alam niyo naman, welcome na welcome kayo rito sa amin. Gaya nga ng sinabi ko, parang pamilya na rin namin kayo. Mula sa pagkabata, itong mga anak ko at si Josh, sila na ang magkakasama. Oh, nandito ka na pala, Maika. Nagkita na pala kayo ni Josh at ng lola niya. Dito muna sila tutuloy ng 1 linggo. Kaya mabuti na lang at naglinis ka ng bahay. Nakakahiya naman sa kanila kung magulo. Siya nga pala. Kumusta ang pagpunta mo kay Sister Violi? Sino pong Sister Violet, tita? Siya yung bagong lipat dyan sa tabi ng bahay namin. Madre yun. Alagad ng Diyos. Nakilala ko na po siya, Nay. Nakausap ko na rin si Sister Violi. Okay naman po siya. Mukha naman po siyang mabait, pero... Pero ano? Parang may kakaiba po sa kanya eh. Kakaiba? Paano kakaiba, anak? Nang magpaalam po ako sa kanya kanina, napalingon po ako sa kinatatayuan niya. Tapos, nakita ko po na parang hindi nakalapat ang mga paa niya sa lupa. Parang nakaangat siya. Ano? Nakalutang? Baka naman namamalikmata ka lang, anak. Hindi ko po alam. Basta nang kinusot kong mga mata ko, nawala na siya sa kinatatayuan niya. Ay nako, kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Pati yung madre, pinaghihinalaan mo pa. Gutom lang niya, anak. Halika na, kumain na tayo. At mukhang napagod sina Josh at ang lola niya sa biyahe. Mamaya, ikwento mo sa akin ang buong napag-usapan niyo ni Sister Violi, ha? Nang gabing yon, pansamantala kong nakalimutan ang nakita ko kay Sister Violi.
Magdamag kaming nagkwentuhan ni na Josh at Kuya Brad dahil labis naming na-miss kababata namin. Mula nang mag-migrate ang pamilya niya sa Amerika upang doon na niya ipagpatuloy ang pag-aaral, sa telegrama na lamang kami nagkakausap at nagkukumustahan. Na-miss din namin ni Kuya, si Lola Imang, ang lola ni Josh, na itinuturing na rin naming tunay na lola. Naging masaya ang kwentuhan namin kagabi, ngunit kinabukasan, pagising namin, nalubong kami ng isang masamang balita. Celia, mga anak, may nangyari. Oh, Nardo, bakit humahangos ka? Anong problema? Kaya aga-aga sumisigaw ka. Si Aling Guada, Celia. Si Aling Guada. Bakit po, Itay? Ano nangyari sa chismosang matanda na yun? Wala na siya. Wala na si Aling Guada. Anong ibig mong sabihin, Nardo? Patay na siya. Nakita ang bangkay niya sa may parang wakwak ang dibdib at tiyan. At nawawala ang kanyang mga laman loob. Ano? Oh, Diyos ko! Sino naman ang may gawa nun sa kanya? Ay, aswang. Aswang lang ang maaaring gumawa nun sa kanya. Napatingin kaming lahat kay Lola Imang, Miss Ang. Hindi kami makapaniwala sa sinabi niya. Teka, aswang? Paano niyo naman nalaman na aswang ang may kagagawa noon, Lola Imang? May alam po si Lola Imang sa mga aswang. Kasi po, ang dati niyang asawa ay isang manunugis ng aswang. Ano? Totoo po ba yun, Lola Imang? Matagal na panahon na yun. Ang una kong asawa na si Kaloy ay isang magaling na manunugis ng aswang sa Antique. Kaya marami akong alam tungkol sa mga aswang. Wow! Totoo pala talagang tungkol sa aswang? Teka, matagal na pong pumanaw ang una niyong asawa, di ba Lola? Namatay po ba siya dahil sa pakikipaglaban sa aswang? Magsasalita pa sana si Lola Imang nang biglang sumingit si Kuya Brad. Nay? Tay? Parang nagkakagulo po ang mga tao sa labas. Ano? Tara, tingnan natin. Paglabas namin ng bahay, bumungad sa amin ang mga kapitbahay na nagkukumpulan sa gitna ng kalsada. Halatang may seryosong pinag-uusapan dahil dinig na dinig namin ang kanilang mga bulungan. Aling Nadia, ano bang pinag-uusapan niyo? Bakit parang takot na takot kayo? Nabalitaan namin na nakita raw ang bangkay ni Aling Guada. Totoo ba? Tumango ang babae at nagsabing may grupo raw ng mga kalalakihang naglalakad kagabi papunta sa parang kung saan natagpuan ang bangkay ni Aling Guada. Ayon sa kanila, may nakita silang isang malaking hayop na lumilipad sa lugar at sa palagay nila, yon ang aswang na umatake sa matanda. Lumilipad? Hindi kaya manananggal yon o wakwak? Baka hubot pa nga. Lola, posible po ba na yung mga sinabi ninyong uri ng aswang ang siyang pumatay kay Aling Guada? Posible, Apo. Dahil ang mga uri ng aswang na nabanggit ko ang may kakayahang lumipad. Padala silang umatake kapag madilim, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang dami niyo pong alam na uri ng aswang, Lola. Nakakita at nakaengkwentro na kasi si Lola ng mga ganong uri ng aswang noon. Kaya alam niya. Kasi nga, manunugis ang asawa niya dati. Pero alam nyo, nagtataka talaga ako. Matagal nang wala ang mga aswang dito sa baryo, di ba? Ilang taon na rin yun. Tanungin nyo kina Inay at Itay. Tapos ngayon bigla na lang silang parang bumalik. At si Aling Guada pa ang unang nabiktima. Chismosa kasi yun si Aling Guada. Kaya siguro siyang inunang lapain ng aswang. Baka nadinig ng aswang lahat ng chismis niya mula sa kabilang baryo hanggang dito. Nainis siguro kaya napaatake tuloy. Maika, hindi dapat ginagawang biro ang ganitong pangyayari. Isa itong seryosong problema ng baryo dahil may buhay na nawala. O Diyos ko, may nakapasok na alagad ng dilim sa baryo natin.
Kailangan ay maisangguni natin ito kay Padre Crisanto at kay Sister Violi. Ang maaaring makapuksa sa alagad ng dilim na yan ay ang mga alagad ng Diyos na tulad nila. Nardo, puntahan mo si Padre sa kapilya. Sabihin mo kailangan natin siya para masolusyonan ang problemang to. Maika, samahan mo ako sa kabilang bahay. Kakausapin natin si Sister Violi. Nay, nakakaya naman po. Bago lang po si Sister Violi rito, kakalipat lang niya tapos bibigyan agad natin ng problema. Malay mo anak, may maitulong siya sa baryo natin laban sa aswang na gumagala. Alagad siya ng Diyos, kaya siguradong matutulungan niya tayo. Brad, ikaw na munang bahala kina Josh at Lola Imang, ha? Bantayin mo muna sila at itong bahay. Agad akong niyaya ni inay papunta sa bahay ng madre. Tahimik lang kami habang naglalakad hanggang sa marating namin ang gate ng bahay. Tao po! Tao po! Nay, wag na muna siguro natin siyang istorbohin. Kakalipat lang niya. Baka abala pa siya sa pag-ayos ng bahay niya. Malay mo lumabas siya. At saka, importante itong sasabihin natin anak. Kailangan natin ng tulong niya bilang isa siyang alagad ng Diyos. Hindi nga nagtagal may narinig kaming mga yabag sa loob ng bakuran. Tumigil kami sa pagkatok hanggang sa isang may edad na babae ang lumabas at humarap sa amin. Nakasuot siya ng kulay asul na uniforme, isa sa mga alalay ni Sister Violi. Magandang araw po. Kami yung nakatira sa kabilang bahay. Maaari bang makausap si Sister Violi, yung bagong lipat dyan? Ang sabi niya sa amin, nagpapahinga raw si Sister Violi at sa gabi lamang ito nagigising. Ano? Sa gabi lang siya nagigising? Ha? Ganun ba? Sayang naman. Kailangan pa naman sana namin siyang makausap ngayon eh. Baka kasi may maitutulong siya sa problema namin dito sa baryo. Ngunit sinabi sa amin ng babae na kung gusto raw talaga naming makausap si Sister Violi, bumalik na lang kami pagsapit ng gabi. Kaya wala kaming nagawa, kundi ang bumalik sa bahay. Sabi ko sa'yo, Nay, wala rin naman tayong napala. At least, nagtry tayo. Basta balikan na lang natin siya. Matitsyempohan din natin yun. Dahil sa malagim na sinapit ni Aling Guada, nagsimulang mangamba ang buong baryo. May gumagalang aswang. Yan ang paniniwala ng lahat. Kaya't agad bumuo ng grupo ang ilan sa mga kalalakihan upang magronda tuwing gabi. Pagsapit pa lang ng 6:00, tila ghost town na ang buong baryo. Wala ka nang makikitang tao sa labas. Lahat ay takot na baka sila na ang sunod na mabiktima ng aswang. Nang makausap ni Itay si Padre Crisanto, ang kura paroko ng aming baryo, ang tanging sagot lamang niya ay ipagdarasal daw niya ang aming lugar. Wala siyang ginawang konkretong aksyon. Laking dismaya ni Inay, lalo pat si Padre Crisanto ang inaasahan niyang mangunguna sa paglaban sa kampo ng dilim. Dahil dito, lalo lang niyang ninais na makausap si Sister Violi. Baka sakaling ito na lang ang pag-asa ng aming baryo. Ngunit sa tuwing bumabalik kami sa bahay ni Sister Violi sa gabi, palagi siyang wala. Ayon sa isa sa mga alalay niya, may mahalaga raw itong inaasikaso. Ano kayang pinagkakaabalahan ng madring yun at palaging wala sa bahay niya tuwing gabi? Kaya nga, Nay. Isang beses ko lang siya nakausap at saglit lang yon. Masyadong mailap si Sister Violi. Nay, may madre po sa labas, may kasama mga bata. Siya po ba yung Sister Violi na sinasabi nyo? Ha? Nasa labas siya. Sandali. Mapuntahan nga. Halika, Maika, samahan mo ako sa kanya. Paglabas namin ng bahay, agad naming nakita si Sister Violi. Naglalakad siya kasama ang 3 bata. Masaya silang nagkukwentuhan at kapansin-pansin nakangiti ang madre. Waring walang pakialam sa problemang kinakaharap ng baryo.
Naku ba, Nay? Bawal na pong lumabas ang mga bata tuwing gabi. Bakit nasa labas pa sila ngayon? Hindi ko rin alam, anak eh. Di bali, si Sister Violi naman ang kasama nila eh. Pero sa wakas, nakita rin natin siya. Ito na ang pagkakataon natin para makausap siya. Halika, lapitan natin. Lumapit kami sa kanila. Habang papalapit kami, napansin naming biglang nagbago ang ekspresyon ni Sister Violi. Tila nagulat siya nang dumating kami. Sister Violi, magandang gabi po. Mabuti po't nakita ka namin. Magandang gabi rin. Ikaw si Micah, hindi ba? Ikaw yung nagbibigay sa akin ng pagkain? Oo, sister. At gusto rin po pala kayong makilala ng nanay ko. Nay, siya po si Sister Violi. Good evening po, Sister Violi. Mabuti po at personal ko na rin po kayong nakilala. Kumusta po kayo? Ako po pala si Celia, nanay nitong si Micah. Pasensya na po kung naistorbo namin kayo. May gusto lang po sana akong isang guni sa inyo, sister. Ikinagagalak din kitang makilala, Aling Celia. Ano po ba itong nais niyong isang guni sa akin? Sinabi nga ni Inay kay Sister Violi ang problemang kinakaharap ng aming baryo, ang tungkol sa gumagalang aswang at ang pagkamatay ni Aling Guada. Sa unay, tila hindi makapaniwala ang madre, ngunit nangako naman siya na tutulungan kami, pamamagitan ng taimtim na pagdarasal. Napaisip ako, ayan na naman, ganun din ang sinabi ng aming kura paroko. Ipagdarasal na lang daw ang baryo. Pero habang nagsasalita si Sister Violi, may isang bagay akong napansin. Ang mga batang masaya at nakikipagkwentuhan sa kanya kanina ay biglang tumahimik at tila parang natulala. Sandali lang mga bata. Bakit ang tatahimik nyo? Kanina lang ang sigla-sigla niyo nakikipagkwentuhan kay Sister Violi. Pero ngayon parang wala na kayo sa sarili. Baka napagod lang sila sa kakalaro. Nang makita ko silang naglalaro kanina, sumali na rin ako at nakipagkwentuhan sa kanila. Ang saya-saya nga nila eh. Parang wala silang iniintinding problema. Kung hindi nyo na itatanong, mahilig talaga ako sa mga bata. Pero sister, ang utos ng aming kapitan ay bawal nang lumabas sa mga bata tuwing gabi. Dahil nga sa balita tungkol sa aswang, baka hinahanap na sila ng mga magulang nila. Ako na po ang maghahatid sa kanila sa kanilang bahay. At huwag po kayong mag-alala. Ipagdarasal ko ang inyong baryo nang sa gayon, hindi na ito gambalain pa ng masamang nilalang. Ikinalulungkot ko rin nangyari sa isa niyo sa inyong mga kabaryo. Siya nga pala, ikinagagala kitang makilala, Aling Celia. At natutuwa ako makita kang muli, Micah. Sige, sister. Pero sana'y maihatid mo agad ang mga bata sa kanilang mga magulang. Mag-iingat kayo! Pagkaalis ni Sister Violi kasama ang mga bata, hindi ko napigilan ang sarili kong lingunin sila. Ngunit nanindig ang mga balahibo ko sa aking nakita. Nay, tingnan mo si Sister Violi. Hindi nang kalapat ang mga paa niya sa lupa. Ha? Nasaan? Hindi naman ah. Naku, ayan ka na naman. Kung ano-ano na naman ang nakikita mo. Pero alam mo, mukhang mabait nga si Sister Violi, no? Siguradong magiging malapit na kaibigan natin siya. Ano sa tingin mo, nak? Medyo nadismaya lang ako kasi tulad ni Padre Crisanto, ipagdarasal lang din niya ang baryo natin. Kala ko pa naman, dahil isa siyang alagad ng Diyos, may iba siyang magagawa. Tara na nga. Kailangan ko pang magluto ng hapunan. Pumasok na kami sa loob ng bahay pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita ko. 2 beses ko nang nakikita ang madre na tila nakalutang at hindi nakaapak ang mga paa sa lupa. Kapag naiisip ko'y nangingilabot pa rin ako. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yon o may isang bagay na pilit niyang itinatago. Pero isang bagay ang sigurado, may kakaiba kay Sister Violi. At hindi ko mapigilan ang pakiramdam na may
mas malalim pang nangyayari sa likod ng lahat ng ito. Nang sumunod na araw, muling binalot ng takot ang aming baryo nang kumalat ang isa na namang masamang balita. Thank you po sa paglibre niyo sa amin, Lola Imang. Sana palagi may tindang halo-halo tuwing hapon kay Aling Linda. Para araw-araw tayong ililibre ni Lola Imang. Ay, huwag kayong mag-alala. Habang nandito kami ng apo ko, ililibre ko kayo ng kung ano-anong gusto nyo. Ano yun? May pinagkukumpulan na naman ng mga tao. Oo nga, no? At may umiiyak pang ale. Ano kaya nangyari? Tara, tingnan natin. Lumapit kami sa kumpulan ng mga tao. Nakisiksik kami para makita kung anong pinagkakaguluhan nila. Pero laking gulat namin nang makita namin kung ano yon. Napakapit ako sa braso ni Josh. Si Kuya Brad ay napaatras habang si Lola Imang ay napahawak sa kanyang dibdib sa sobrang pagkabigla. Halos bumaliktad ang sikmura namin sa tanawing aming nasaksihan. Diyos ko! Anong nangyari sa bata? Kalunos-lunos ang sinapit niya. Tingnan ninyo. Wakwak ang dibdib at tiyan niya. Parang nawawala na ang kanyang mga lamang loob. Grabe. Parang nilapa ng mabangis na hayop. Halos magkahiwa-hiwalay ng katawan ng bata At wala na rin ang mga braso. Aswang yan. Aswang ang may gawa niyan. Ibig sabihin, may nabiktima na naman ang aswang? Sa palagay ko, ang pumatay sa batang yan at kay Aling Guada ay iisa lang. Naaamoy ko ang bakas ng aswang sa paligid. Dito niya pinatay ang walang kalaban-laban na batang yan. Napakasama niya. Walang puso. Hindi man lang naawa. Teka, kilala ko pong batang yan. Isa siya sa mga kasama ni Sister Violi kagabi. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yan. Isa siya sa 3 bata. Si Sister Violi? Yung madre na bagong lipat sa katabing bahay ninyo? Opo, at Lola, may sasabihin pa po ko. Nung gabing yun na nakita ko si Sister Violi. Ano yun, Iha? Nakita ko po si Sister Violi na hindi po nakalapat ang mga paa niya sa lupa. Parang nakalutang siya habang naglalakad. At isa pa, hindi po siya lumalabas tuwing umaga. Gabi lang siya nagpapakita. Ang sabi ng alalay niya, nagpapahinga raw siya sa araw at sa gabi lang gumigising. Hindi po ba nakakapagtaka yun? Nanlaki ang mga mata ni Lola Imang at nagkatinginan sina Kuya Brad at Josh. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ko. Sigurado ka ba sa nakita mo, Iha? 2 beses ko na po siyang nakita ng ganon, Lola. Sinabi ko na rin po ito kay Inay. Pero ayaw niya akong paniwalaan. Hindi po kaya. Na yung madre ang aswang? Ano? Yung madre ang aswang? Di ba parang imposible namang mangyari yan? Paano magiging aswang ang isang alagad ng Diyos? Huwag mong mamaliitin ang kakayahan ng isang aswang, Brad. Marunong silang magtago ng kanilang totoong katauhan. Kayang-kaya nilang magbalat kayo. Mukhang banal sa umaga, ngunit halimaw pala sa gabi. Pero kailangan ay sigurado ka sa nakita mo, Iha. Dahil kung totoo ang hinala mo, nasa panganib ang buong baryo. At hindi ito ang huling buhay na mawawala kung hindi tayo agad kikilos. Nagmamadali kaming bumalik sa bahay para sabihin kay Inay ang nasaksihan namin. Pero hindi namin inasahan ang madarat na namin. Nay! Tay, nandito na po kami! Oh, mabuti naman at nakabalik na kayo. May bisita tayo. Dinalaw tayo ni Sister Violi. Dinalaw tayo ng isang alagad ng Diyos. Napakabait pala ni Sister. Tingnan ninyo, ang dami niyang dalang pagkain. Pasasalamat ko po yan sa inyo dahil palagi niyo akong dinadala ng pagkain. At saka gusto ko rin kayong lubos na makilala. Nakilala ko na palang tatay mo, Micah. Palabiro pala siya.
Sa una, hindi kami agad nakagalaw, ngunit taglit lamang yon. Hindi kami dapat magpahalata. Magandang hapon po, sister. Mabutit maaga kang nagising ngayon. Hindi ba't gabi ka palaging nagigising? Maaga ako nagising dahil marami akong aasikasuhin ngayon. Ang totoo, napadaan lang talaga ako rito bago pumunta sa kapilya. Kakausapin ko si Padre Crisanto tungkol sa gaganaping misa sa linggo. Mukha naman siyang normal ah. Wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya. Oo nga. At saka, maganda pala siya, no? Hindi siya mukhang madre kung tititigan mo. Hindi siya ordinaryong tao. May kung anong kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Huwag na huwag kayong magtitiwala sa kanya. Huwag kayong magpapahalata. Mas maganda nga pong maaga kayong lumalabas, sister. At hindi lang tuwing gabi kayo nakikihalubilo sa mga tao. Nga po pala, eto si Kuya Brad, panganay kong kapatid. Si Josh, kababata ko. At si Lola Imang, lola niya. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako si Sister Violi. Natutuwa ako na marami na ako nakikilala rito sa baryo. Nga po pala, sister. Nabalitaan mo na ba? Yung isa sa mga batang kasama mo kagabi, natagpo ang patay. Sa sinabi ko, saglit na natigilan si Sister Violi. Ilang sandali pang lumipas bago siya nakasagot. Paano nangyari yon? Lahat sila ay inihatid ko sa kanilang mga bahay. Diyos ko, nakakaawa naman ang sinapit ng bata. Sino ba sa mga batang kasama ko nakita nyo? Ano ka mo? May namatay na naman? Opo, inay. May natagpo ang bangkay ng batang babae sa nadaanan namin kanina. Wakwak ang dibdib at tiyan. Halos maluray na ang katawan. Wala na mga lamang loob. Etang may kagagawan. Sigurado ako yung aswang din na pumatay kay Aling Guada. Hindi na maganda to. Dalawa na ang namamatay sa lugar natin. Ngayon naman, bata ang biktima. Bakit naman kasi bigla na lang nagkaroon ng aswang dito sa atin? Nakakabahala na talaga mga patayin sa baryo natin. Naku, Sister Violi. Mukhang hindi lang basta dasal ang kailangan namin dito. Kailangan na mapuksa ang aswang na yan na gumagambala rito sa aming baryo. Oo. Kailangan talaga yon para wala na muling mabiktimang aswang. Huwag kayong mag-alala. Iisip ako ng paraan kung paano natin siya mapupuksa. Paano po? Tutuloy na ako ha? Kakausapin ko pa si Padre Crisanto. Muli, ikinagagala ko kayo makilala. Nagmamadaling umalis si Sister Violi nang mapag-usapan ng tungkol sa aswang. Kaya unti-unti nang nagiging malinaw sa akin na may itinatago siyang madilim na lihim. Oh, bakit parang nagbabadali ang madring yon? Parang may iniiwasan. Naku, busy raw ho siya, Lola. Marami raw siyang gagawin ngayon. Mabuti nga't dinalaw niya tayo at binigyan ng oras. Pero totoo ba talaga yung tungkol sa bangkay ng bata, anak? Totoo po, itay. Nakakaawa nga po eh. Ang ipinagtataka ko, kung lahat ng bata ay inihatid ni sister sa bahay nila, paano ang isa sa kanila ay nabiktima ng aswang? Para na lang kung... Hoy, hindi ko gusto yung iniisip mo, ha? Huwag mong sabihing may kinalaman si sister sa pagkamatay ng bata. Hindi yan kapanipaniwala dahil isa siyang alagad ng Diyos. Kaya tigilan mo ang panghihinala mo sa kanya, ha? Hindi na lang kami nagsalita pa. Alam naming hahaba lang ang usapan. Kilala namin si inay. Ipagpipilitan lang niya ang sa palagay niya ay tama at pinaniniwalaan niya. Naisip ko na kailangan muna naming makakuha ng matibay na ebidensya na si Sister Violi nga ang aswang bago kami kumilos. Ngunit sa hindi ko inaasahang pagkakataon, muli ko na namang nakausap ang misteryosang madre kinagabihan. Oh, bakit bigla ka yatang umuubo, Nardo?
Kanina maayos naman ang pakiramdam mo ah. Hindi ko alam, Senya. Bigla na lang kumati ang lalamunan ko eh. Tapos eto, nagsusunod-sunod ang pag-ubo ko. Nako, Tay. Aminin mo na kasi, nasobrahan ka na naman sa matatamis na pagkain na bigay ng madre kanina, no? Halos maubos mo nga eh. Kaya naman pala. Alam mo naman na mahina ka sa matatamis, tapos sige ka pa rin. Ay nako, pasaway ka rin eh. Ang tigas talaga ng ulo mong lalaki ka. Ay, grabe ang ubo mo, Nardo. Meron ba kayong alam na pwedeng pagkunan ng oregano o lagundi? Mabisa ang mga halamang yon sa matinding ubo. Teka, nung pumunta kami sa bahay ni Sister Violi, may nakita ko mga tanim na oregano sa bakuran niya. Maika, halika nga rito. Ano po yun, Nay? Hingi mo nga ako ng oregano kay Sister Violi. Iniihit ng ubo ang itay mo eh. Nakita ko kasi na may mga tanim na oregano sa bakuran niya. Sabihin mo kung pwedeng makahingi kahit konti lang. Panglaga lang kamo. Sabihin mo rin na matindi ang ubo ng itay mo kaya kailangang magamot. Nay, ako na naman. Pwede po bang si Kuya Brad naman ang utusan niyo roon? Oy, may ginagawa ako. Tingnan mo, nagkukumpuni ako ng sirang ventilador. Kaya ikaw na lang muna, Maika. Natatakot na po kasi akong pumunta roon, Nay eh. Bakit ka naman matatakot doon? Di ba, Nay? Ilang beses ko na siyang nakita na parang nakalutang. Tapos tuwing gabi lang siya lumalabas. Kung hindi nga lang siya madre, siyang paghihinalaan kong aswang eh. Ayan ka na naman eh. Tigilan mo nga yan. Nakakahiya. Alagad ng Diyos ang pinagbibintangan mong aswang. Pwede ba? Huwag mo lang ang pagdiskitahan si Sister Violi. Napakabait niya at malapit pa sa mga bata. Kaya tigil-tigilan mo yung mga kwentong kutsero mo at sundin mo na lang ang utos ko. Sasamahan ko na lang po si Maika, tita. Kami na lang po dalawa ang pupunta ron. Abay, sigurado ka, Apo. Ikaw ang sasama kay Maika? Opo, Lola. Para may kasama siya sa pagpunta ron, para hindi po siya matakot. O siya, sige. Samahan mo ng kababata mo, Josh, para hindi na matakot ang batang yan. Nasa tabi lang naman ang bahay namin, ang bahay ni Sister Violi. Ay, mag-iingat kayo, ha? Josh, huwag mong pababayaan si Maika. Naku, Lola, walang mangyayari sa kanila. Sa bahay lang naman ni Sister Violi pupuntang mga yan. Mabait yon at isa siyang alagad ng Diyos. Wala kayong dapat ikabahala. Alagad ng Diyos? O alagad ng demonyo? Ano po, Lola? May sinasabi kayo? Wala. Ang sabi ko, dalian nila para makabalik agad sila rito. O siya, sige na, Josh. Apo, samahan mo na si Maika para mailaga na ng Tita Celia mo ang oregano para sa Tito Nardo mo. Wala na naman akong nagawa kundi ang sumunod. Napilitan kaming magpunta ni Josh sa bahay ni Sister Violi. Tao po! Tao po! Sister Violi! Tao po! Di nagtagal ay may narinig kami na nagbukas ng gate. Bumungad sa amin ni Josh si Sister Violi. Nakangiti, ngunit may seryosong tingin. Oh, Maika, anong ginagawa mo rito? At may kasama ka pala. Teka, ikaw yung kababata ni Maika, hindi ba? Ako nga, sister. Ako si Josh. Sister, manghihingi lang po sana kami ng oregano. Iniihit po kasi ng ubo si tatay eh. Napansin po kasi ni inay nung huling punta namin dito na may tanim kang oregano sa bakuran. Kaya naisip niyang sa'yo humingi. Mabisa raw po kasi yung gamot sa ubo. Yun ba? Oo, totoo yan. Mabisa talaga ang oregano para sa ubo. Sige, pumasok kayo sa bakuran ko. Kayo na ang kumuha ng oregano na kailangan niyo ron sa harap. Sige sister. Maraming salamat. Pagpasok namin sa bakuran, agad naming nakita ang mga tanim na oregano. Kulay luntian, buhay na buhay,
at nakaayos sa mahabang hanay sa harap ng bahay ng madre. Pipitas na sana kami nang biglang Ay, sandali lang. Huwag niyong gagalawin niya mga yan ha. Bagong tanim pa lang ang mga yan. Doon na lang kayo sa likod ng bahay kumuha. Mas marami ron. Sumunod kayo sa akin. nagtaka kami ni Josh. Bakit kailangan pa na sa likod bahay kumuha ng oregano? Ang dami naman doon sa harap ng bahay niya. At saka, wala namang masama kung bagong tanim ang mga yon. Konti lang naman ang kukunin namin. Pero, wala na rin kaming nagawa kundi ang sumunod dahil nanghihingi lang naman kami. Kinakabahan ako, Josh. Baka mamaya, bigla na lang niya tayong sakmalin. Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig niya tayo. Huwag ka mag-alala. May dala naman akong asin. Kung sakaling may gawin siya sa atin, basta huwag ka magpapahalata. Pagdating namin sa likod bahay, nagulat kami. Mas maraming ang tanim na oregano doon. At hindi lang yon, meron ding lagundi at iba pang halamang gamot. Halatang inaalagaan ng mabuti ang mga tanim doon. Oh, di ba sabi ko sa inyo? Mas marami talaga rito. Sige na, kumuha na kayo ng oregano. Damihan nyo na ang pagkuha. Huwag kayong mahihiya. Sige, sister. Salamat. Tahimik kaming namitas ng dahon ng oregano sa likod bahay. Pero ramdam namin ni Josh ang kakaibang presensya sa paligid. Si Sister Violi, tahimik lang din na nakatitig sa amin. Hindi umiimik, hindi gumagalaw. Maya-maya bigla na naman akong kinilabutan nang may mapansin ako sa kanya. Josh, tingnan mo. Para siyang walang paa, di ba? Tingnan mo. Parang nakalutang lang siya sa hangin. Yun yung sinasabi ko kay inay pero hindi siya naniniwala sa akin. Oo nga. Tama ka nga. Maika, aswang nga yan. Huwag kang magpapahalata. Na natatakot ka at kinakabahan ka. Diyos ko, isang pagkakamali lang natin. Mabubuko niya na alam na natin ang lihim niya. Baka ito nang katapusan natin, Josh. Natatakot talaga ako. Shh! Hindi mangyayari yan. Makakalabas tayo rito ng buhay. Kaya i-relax mo lang ang sarili mo, Maika. Nang matapos kami sa pamimitas, agad kaming nagpaalam kay Sister Violi. Ramdam namin ang bigat ng hangin habang naglalakad kami pabalik sa gate. Maraming salamat, sister. Uuwi na kami. Baka hinahanap na kami ni na inay eh. Sige, pakisabi sa itay mo magpagaling siya ha. At kung may kailangan kayo, huwag kayo mag-atubiling lumapit sa akin. Salamat ulit, Sister Violi. Paglabas namin ng bahay, halos patakbo naming tinungo ni Josh ang bahay namin. Hindi na kami lumingon pa sa pinanggalingan namin. Ay, Diyos ko. Mabuti na lang nakaalis na tayo ron. Para kasing bigla na lang siyang lalabasan ng pangil tapos bigla tayong aatakihin. Ngayon, may ebidensya na tayo, Maika. May itinatago ang madring yon. At malakas ang paniniwala ko na siya ang may kinalaman sa pagkamatay ni Aling Guada at ng bata. Pero sapat na bang nakita natin, Josh? Oo, nakita natin siyang nakalutang. Pero hindi natin siya nakitang nagbago ng anyo bilang aswang. Kaya sa tingin ko, hindi pa rin nila tayo paniniwalaan. Nagdesisyon kami ni Josh na wag na muna sabihin sa kanila ang nakita namin. Palagi namin ay hindi pa yun matibay na ebidensya na ang madre nga ang aswang. Kaya nang magbalik kami sa bahay ay nagkunwari kaming walang kakaibang nangyari. Pero nang sumunod na araw, isang panibagong problema na naman ang bumungad sa aming baryo. Ano na naman yun? Parang si Aling Merced yung umiiyak ka. Di kaya may nabiktima na naman ang aswang, Nay? Sandali, lalabas ako't makikichismis. Oh, anong nangyayari dyan? Bakit umiiyak si Aling Merced? Celia, nawawala raw ang anak niya. Bigla na lang daw lumabas ng bahay kagabi at hindi na bumalik. Nag-aalala na siya. Baka may basamang nangyari sa bata. Ah?
Sino ba sa mga anak niya? Yung panganay ba? Yung bunso, si Pedro ang nawawala. Oh, Diyos ko! Ano ba itong nangyayari sa lugar natin? At ito pa, yung batang natagpuan na walang buhay nung isang araw, inihatid daw yun ni Sister Julie sa bahay. Subalit laking pagtataka ng mga magulang nang makalipas lamang ang ilang oras, ay muli na namang nawala ang bata. Maya-maya lumabas na rin si Josh, Lola Imang at Kuya Brad matapos nilang marinig ang kaguluhan sa labas. Josh, inihatid pala ni Sister Violi yung batang kasama niya sa bahay nila. Pero ang sabi ng mga magulang, bigla raw nawala na naman ang bata. Di ba't nakakapagtaka? Sa palagay ko, nagkunwari lang siyang inihatid ang bata. Pero ang totoo, siya rin ang bumiktima rito. Mabuti na lang at isa lang ang pinuntaringan niya. Kung hindi, baka nadamay pa ang ibang mga bata. Sa tingin ko ganyan din ang balak niya sa ibang bata. Kung hindi namin sila nakita ni Inay. Habang pabulong kaming nag-uusap ni Josh, bigla kaming napatingin kay Itay nang muli siyang nagsalita. Si Pedro, yung anak ni Aling Merced na nawawala. Isa pala siya sa mga batang kasama ni Sister Violi. Ano po, Itay? Isa sa mga kasama ni Sister yung batang nawawala? Oo, anak. Ang ipinagtataka pa ng mga magulang ng ibang batang inihatid ng madre sa kanilang bahay ay hindi raw nila nakita ang mga anak nilang lumabas ng bahay nung gabing yun. At nang makabalik na sa kanila, ay ilang araw din daw na hindi makausap ang mga bata. Parang wala sa sarili. Yan ay dahil ginamitan sila ng kapangyarihan ng madre na yon. Kinokontrol niya ang isipan ng mga bata para sumama sa kanya. Lola Imang, anong kapangyarihan ang pinagsasasabi niyo? At bakit nadamay na naman si Sister Violi dito? Dahil malakas ang kutob namin na siya ang aswang na namiminsala sa baryo natin, Nay. Napansin mo ba nung nakita natin si Sister Violi kasamang mga bata? Parang tulala sila. Ni isa walang nagsasalita nung lumapit tayo. Ano? Porke hindi nagsasalita yung mga bata na kasama ni Sister ay may kinalaman na yun sa mga nangyayaring kababalaghan dito sa atin? Kalokohan niyang naiisip niyo. Ilang beses ko bang sasabihin na imposibleng aswang si Sister Violi? Isa siyang alagad ng Diyos. Pinalaki namin kayo ng itay niyo na may takot sa Diyos. Hindi para basta nalang husgahan ng kapwa na walang sapat na basihan. Hindi lahat ng nagsusuot ng banal na kasuotan ay tunay na alagad ng Diyos. Ang iba'y nagkukupli lamang. Nagpapanggap na banal, pero sila'y mga halimaw, mga alagad ng dilim. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang sumingit ang isang matandang lalaki na ikinagulat ni Lola Imang. Kaloy, ikaw ba yan? Imang. Kaloy? Lola Imang, siya po si Kaloy? Ang una mong asawa? Oo, siya nga apo. Siya si Kaloy, ang dati kong asawa. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo, Kaloy. Ang tagal mong hindi nagpadala sa akin ng telegrama. Bakit hindi ka nagparamdam? Magpapaliwanag ako, Imang. Magpapaliwanag ako. Tawagin mo lang akong Kabog. Tata Kabog. Matagal ko nang kinalimutan ng totoo kong pangalan. Gulong-gulo kami sa mga pangyayari, Miss Anne. Isang matandang lalaki ang biglang sumulpot at siya pala ang unang asawa ni Lola Imang na isang manunugis ng aswang. Pinapasok namin siya sa loob ng bahay at doon niya ikinuwento ang lahat. Ang ibig niyong sabihin? Kusa kayong lumayo? Iniwan niyo si Lola Imang? Iniwan ko ang aking asawang si Imang dahil isinumpa ako ng isang makapangyarihang aswang na mangkukulam na nakaharap ko noon. Ang sabi niya, mamamatay ang sinumang mahal ko sa buhay na makakasama ko. At nagkatotoo ngayon, isa-isa, namatay ang mga magulang ko at mga kapatid.
bigla na lang silang nagkaroon ng malubhang sakit hanggang sa bawian sila ng buhay. Dahil sa takot niya na ako ng sumusunod na sumpa, naghiwalay kami at nagpakalayo-layo siya. Noong una, nag-uusap pa kami sa pamamagitan ng telegrama. Pero bigla na lang siyang huminto. Wala na akong balita sa kanya. Patawarin mo ko, Imang. Sinadya ko talagang wag nang magparamdam. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Yung matalik kong kaibigan na siya ring palagi kong kausap sa telegrama, namatay. Ayokong mangyari yun sa'yo. Kaya pati pagpapadala ko ng telegrama, itinigil ko. Kaya nga, napagpasyang ko ring palitan ang pangalan ko at tawagin ang sarili kong kabog na siyang palayaw ko. Kaya pala, alam mo bang pinag-alala mo ko? Akala ko talaga. Pero masaya ako. Masaya ako na maayos ka. Kayo po palang lalaking unang minahal ni Lola bago si Lolo? Oo nga pala, Kaloy, Kabog. Ito ang apo kong si Josh. Anak ng anak ko kay Antonio. Ang aking ikalawang asawa. Nang tuluyan kang mawala sa buhay ko, nagmahal akong muli. Pero hindi rin yun nagtagal. Binawi rin siya sa akin. Namatay si Antonio sa atake sa puso. Hindi kita masisisi, Mang. Kung naghanap ka ng katuwang sa buhay, karapatan mo yon. Ikinagagala kitang makilala, iho. Gwapo kang bata. Manang-mana sa lola mo. Ikinagagala ko rin po kayong makilala, Lolo Kabog. Ikinukwento rin po kayo sa akin ni Lola. Alam ko po kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. At nauunawaan ko po yun. Noon pa man ay inamin na ni Lola kay Lolo na kayo po talaga ang una niyang pag-ibig. Hanggang ngayon din naman, siya pa rin ang mahal ko. Hindi yun nagpabago. Kaya nga nang malaman ko mula sa isang albularyo na kayang baliin ang sumpa sa akin, ay laking tuwa ko. Kaya tapos na ang sumpa. Nagabot na ako ng albularyo. Kaya naisip kong balikan ka, Imang. At tamang-tama pala, malaya ka na. Maaari na nating ituloy ang naunlot nating pagmamahalan. Talaga? Wala na ang sumpa sa'yo? Oo, Imang. Wala na ang sumpa. Pwede na ulit tayong magsama. Yun ay kung papayag ang mga anak mo at ang apo mo. Huwag po kayong mag-alala. Matagal na po naming tanggap na posibleng mangyari ito. Inihanda na po namin ng parents ko ang aming sarili. Kaya kung ako po ang tatanungin, wala pong problema. Pahig na pahig po ako. Yun naman po pala, Tata Kabog. Eh di pwede na po kayong magbalikan ni Lola Imang. Pwede niyo na pong ituloy ang love story niyo. Pero teka, sinadya niyo po ba talagang hanapin si Lola rito sa baryo namin? Ay naku, hindi. Ang totoo, nakita ko lang ang umpukan ng mga tao rito. At nang makita ko si Imang ay nilapitan ko na kayo. Isa pa, narito ko sa baryong ito dahil dito ko dilala ng aking anting-anting. Para sampo ang anting-anting na yan, Lolo. Nasa sayo pa rin pala ang anting-anting na ipinamana sa'yo ng tatay mo. Oo, nasa akin pa rin ito. At ito pa rin ang tumutulong sa akin upang makahanap ng aswang na dapat puksain. At dito nga ako dinala ng aking anting-anting. Paano po nangyari yun, Lolo? Paano niyo po nalalaman kung saan merong aswang? Ang anting-anting na ito, umiinit ito kapag nasa lugar ako na mayroong kampo ng dilim. Tulad ngayon, umiinit ito. Ibig sabihin,
Nandito lang, malapit sa inyo ang aswang. Sandali lang. Parang may gustong ipaiwatig ang mga paa ko. Laking gulat namin nang bigla siyang lumabas ng bahay at naglakad hanggang sa huminto siya sa tapat ng bahay ni Sister Violi. Nandyan sa loob ng bahay na yan ang aswang. Sigurado ako. Kailangan siyang mapuksa kung gusto niyong huminto na ang pagpatay at pagkawala ng mga bata sa inyong baryo. Ano? Si Sister Violi ang aswang? Paano? Yan ang sinasabi ko sa inyo, Inay. Ayaw niyong maniwala. Nung inutusan niyo kami ni Josh na manghingi ng oregano, nakita namin na nakalutang ang katawan niya sa lupa at hindi yun normal. Unang kita ko pa lang sa madring yun. Malakas nang hinala ko na alagad siya ng dilim. Ano pong gagawin niyo, Tata Kabog? Papasukin niyo ba ang bahay niya? Oo. Hindi pwedeng magtagal ang buhay ng aswang na yan. Mas lalo siyang magiging mapakalit. Sa tingin ko, isa siyang katutubong aswang dahil nararamdaman ko ang malakas niyang presensya. Katutubong aswang? Ano pong ibig niyong sabihin nun? Ang katutubong aswang ay may taglay na kakaibang lakas at kapangyarihan. Mas higit sa karaniwang aswang. Ang iba, habang tumatanda ay lalo silang lumalakas. Katulad ng aswang na nariyan sa bahay na yan. Pero tulad ng iba, may kahinaan din sila. Ang ilan sa kanila ay mahina sa araw at sa gabi lang malakas. Yung madre po na nakatira dyan, tuwing gabi lang po siya lumalabas. Palagi siyang nagpapahinga sa umaga. Ito na ang tamang oras para sugurin siya. Mahina siya ngayon. Ito na ang pagkakataon natin para mapuksa ang nilalang na yan. Sandali lang po. Tatawagin ko muna si Kapitan. Kailangan niya malaman ang gagawin natin. Tinawag ni Itay ang kapitan ng aming baryo at sinabi namin sa kanya na alam na namin kung sino ang aswang na pumapatay sa aming lugar. Ipinakilala namin kay Kapitan si Tata Kabog at ikinuwento namin sa kanya ang mga nangyari at hindi siya nagdalawang isip na bigyan kami ng pahintulot para pasukin ang bahay ni Sister Violi. Kanya-kanya kami ng dalang pangontra sa aswang. Asin, buntot pagi, bawang, pinatulis na kahoy, krusipiho at kung ano-ano pa. Sinimulan na ang pagpasok sa bahay ng madre. Tahimik ang lahat. Walang gustong gumawa ng ingay. Ayaw naming bigyan ng pagkakataon ng aswang na makatakas. Maingat na inakyat ng ilang kalalakihan ng gate at binuksan ito. Hanggang sa unti-unti kaming pumasok sa bakuran ng bahay si Sister Violi. Mabilis din naming nabuksan ang pinto. Pagpasok namin sa loob, isang malalim at nakabibinging katahimikan ang bumungad sa amin. Madilim sa loob ng bahay, mabigat ang hangin. Parang walang sino man ang naroon. Nasa na kaya yung mga alalay ni Sister? Imposible naman na kahit isa'y wala pang gising sa oras na to. Oo nga. Parang walang nakatira rito. Sigurado ka ba na bukod sa madre, ay may mga kasama pa siya rito? Oo. Kasama niya rito yung mga alalay niya. Maya-maya may narinig kaming mahina pero malinaw na kaluskos mula sa isang kwarto malapit sa kusina. Shhh! May tunog na nagmumula sa loob ng kwarto. Naririnig niyo ba yun? Oo. Naririnig ko. Ano kaya yun? Nilakasan namin ang aming loob. Dahan-dahan naming binuksan ni Josh ang pinto. At pagbukas nito, laking gulat namin nang makita ang isang malaking sako na gumagalaw. Parang may kung anong buhay sa loob. Parang may tao sa loob ng sako. Dali, buksan na natin to. Pinagtulungan namin ni Josh na buksan ang sako. Nang tuluyan itong bumukas, nanlaki ang mga mata namin.
Isang batang lalaki ang nasa loob. Nakatali ang mga kamay at paa. May busala ang bibig. Pedro! Ikaw nga! Anong ginagawa mo rito? Tulungan niyo po ako! Papatayin po ako ng aswang! O Diyos ko! Si Pedro yan! Anak ni Aling Merced na nawawala! Bakit siya nandito? Sino nagdala sa'yo rito, Pedro? Si Sister Violi ba? Opo! Binigyan niya po ako ng candy tapos hindi ko na po alam kung anong nangyari. Pagkagising ko, nakakulong na po ako rito. Diyos ko, mabuti na lang at hindi ka pa nabibiktima ng aswang. Huwag ka mag-alala. Bata, ligtas ka na ngayon. Maingat naming nailabas si Pedro mula sa bahay ng aswang at ibinalik sa kanyang mga magulang. Habang kami ay bumalik sa loob upang harapin ang tunay na panganib, ang aswang na si Sister Violi. Habang paakyat kami sa ikalawang palapag ng bahay, bigla na lamang may humarang sa daraanan namin, ang mga babaeng alalay ni Sister Violi. Gising na palang mga alalay ng madre. Umalis na po kayo rito! Aswang ang amo ninyong madre! Tumakas na kayo! Ngunit imbis na umalis, laking gulat namin nang makitang nagbago ang anyo ng mga alalay. Naging mga paniki ang mga ito. Malalaking paniki na may pulang mga mata. Biglang sumugod ang mga ito sa amin. Mga paniki! Tigilan niyo kami! Hindi tao ang mga yan! Mga paniki silang alagad ng aswang. Pero hindi nila tayo mapipigilan! Inilabas ni Tata Kabog ang kanyang anting-anting. Isa itong bilog na itim na bato na may nakaukit na sinaunang simbolo. Itinapat niya ito sa mga paniking umaatake sa amin. At laking gulat namin nang isa-isang sumabog ang mga paniki hanggang sa wala nang natira. Ang galing niyo, Tata Kabog! Ang galing po ng anting-anting niyo! Maraming kayang gawin ang anting-anting ni Kaloy. Ni Kabog. Isa yan sa mga pinakamabisang kabit niya laban sa aswang. Nang mamatay ang mga paniki, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Nagmadali kaming pumunta sa pinakamalaking kwarto sa ikalawang palapag, ang kwarto ni Sister Violi. Pagbukas namin ng pinto, laking gulat namin nang tumambad sa amin si Sister Violi na nakahiga sa kama. Wala siya sa anyong tao. Siya ay nasa anyong aswang. Ang kanyang balat ay kulay abo, may mahahabang kuko at ang bibig ay may matatalas na pangil. Tulog na tulog. Dahan-dahan kaming lumapit sa natutulog na aswang. Si Tata Kabog ay hawak pa rin ang kanyang anting-anting habang ang lahat ay halos hindi makahinga sa sobrang takot. Totoo nga, aswang siya. Hindi ako makapaniwala. Aswang nga si Sister Violi. Pinagtatanggol ko ba naman siya? Yun pala, siya ang salot sa baryo natin. Ganyan pala ang totoong itsura niya. Nakakakilabot. Ang tawag sa aswang na yan ay aswang na hubot. Isang uri ng aswang na karaniwang matatagpuan sa Visayas, lalo na sa mga probinsya ng Capiz, Iloilo at Antique. Isa yan sa mga aswang na nakakalipad dahil meron siyang pakpak. Ibig sabihin, hindi totoo na galing siya sa Cebu. Yun kasing sinabi niyang lugar na pinanggalingan niya. Manluloko talagang babaeng yan. Pinilog niyang mga ulo natin. Hindi ba niya tayo naririnig, Tata Kabog? Baka mamaya, bigla na lang yan magising at atakihin tayo. Hindi. Mahimping kung matulog ang ibang katutubong aswang. Ganyan talaga ang anyo nila kapag tulog. Hindi sila nag-aanyong tao. Ngayon na ang tamang oras. Kailangan na siyang mamatay. Inilabas ni Tata Kabog ang isang matulis na punyal. Tila gawa yun sa kakaibang metal. Maingat niya itong itinapat sa dibdib ng natutulog na aswang. Mamamatay na po ba siya? Kapag ginamit niyo yan sa kanya? Ang punyal na yan ay binditado.
Hindi pa yan kailanman nagmintis sa mga aswang na nakalaban ni Kabog. Bago kumilos, umusal muna ng dasal si Tata Kabog. Hindi namin yun maintindihan, parang salitang banyaga o sinaunang lengguwahe. At sa isang iglap, walang pag-aalinlangan na itinarak niya ang punyal sa dibdib ng aswang. Nangilabot kaming lahat nang biglang magpakawala ng malakas na sigaw ang aswang. At nang dumilat ang kanyang mga mata, namumula yon na parang apoy, tila naglalagablab. Mga ulang hiya kayo. Paano nyo nalaman ang sikreto ko? Hindi ko sinasadyang matuntun ka rito sa liblib na baryo. Pero nagpapasalamat ako rito sa aking anting-anting. Dahil ito ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Niloko mo kami. Akala namin isa kang alagad ng Diyos. Yun pa na alagad ka ng demonyo. Wala kang awa, sister. Pagkatapos mong patayin si Aling Guada, pumatay ka pa ng batang walang kalaban-laban. Pagkatapos ay dinukot mo pa yung anak ni Aling Merced. Mabutit na sagip namin. Napakasama mo. Mawala kayong utang na loob. Binigyan ko kayo ng halamang gamot at hindi ko kayo ginawang biktima dahil naging mabuti kayo sa akin. Pero ito pa ang igaganti niyo sa akin. Sana pala pinatay ko na rin kayo. At ako ang pumatay sa tsismosang matanda na yon. Kinain ko ang lamang loob niya. Pero ang pinakagusto ko talaga, lamang loob na mga bata. Ginagamitan ko sila ng hipnotismo para madali ko silang mapasunod. Pero dahil sa inyong mag-ina, hindi ko nakain yung ibang bata. Isa lang ang nakain ko. At pati pala yung bata na reserba kong pagkain. Pinatakas nyo, mga pakialamero! Pero magagawa mo namang kainin ng lahat ng mga batang kasama mo, di ba? Bakit isa lang ang biniktima mo? Siyempre, kung lahat sila mamamatay, ako agad ang pagpipintangan. Kaya isa lang ang pinatay ko. Pero kung ako lang ang masusunod, ubos silang lahat. Napakasama mo talaga! Demonyo lang ang kayang gumawa ng ganyan. Nagpanggap ka pang madre? Wala kang konsensya! Wala talaga akong konsensya. Nagpanggap lang akong madre para maitago ang totoo kong pagkatao. Naloko ko kayong lahat, di ba? Dahil mga tanga kayo, mga bobo! Anong dagdag mo? Oras na para humimlay ka habang buhay! Aswang! Ayop kang matanda ka! Muling umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang nakakakilabot na sigaw ng aswang nang sa ikalawang pagkakataon ay itinarak ni Tata Kabog ang benditadong punyal sa dibdib niya hanggang sa unti-unti siyang binawian ng buhay. Hindi nagtagal ay nagliyab ang katawan niya at kasabay ng apoy ay ang tuluyang pagkawala ng aswang na nagpapanggap na isang banal. Tapos na. Wala na ang aswang. Matatahimik na ulit ang baryong ito. Miss Anne, ang nangyari sa aming baryo ay nagsilbing aral sa aming lahat na hindi dapat basta-basta nagtitiwala sa iba. Ilang araw matapos na mapuksa ang aswang, nagbalik na sa Amerika sina Josh at Lola Ima. Isinama nila si Tata Kabog. Bago sila umalis, ang sabi ni Josh sa akin
ay babalik sila sa susunod na taon para magbakasyon kaya magkikita ulit kami. Mula noon palagi na kami nag-uusap ni Josh sa pamamagitan ng telegrama. Nagkukumustahan kami at sa paglipas ng panahon, mas lumalim pa ang aming pagkakaibigan na nauwi sa pag-iibigan. Ngayon may asawa na ako at mga anak. At ang aking napangasawa, walang iba kundi si Josh, ang kababata ko na aking naging kabiyak. May sarili na ring pamilya ngayon si Kuya Brad. Samantala sina Lola Imang at Tata Kabog ay pumanaw ng magkasunod ilang taon matapos ang nangyari sa aming baryo. Masaya nilang nilisan ang mundo dahil magkasama sila hanggang sa kanilang mga huling sandali. Inay at itay naman, matibay pa rin bilang mag-asawa. Pero si inay mula noon ay naging mas maingat na sa pakikisalamuha sa mga bagong kakilala. Takot siya na baka muli na naman siyang makakilala ng isang tulad ni Sister Violi na aswang pala. Kayo, madali rin ba kayong magtiwala? I-comment nyo sa comment section ng channel na ito kung paano kayo nag-iingat sa pakikitungo sa ibang tao. Babasahin ko ang inyong mga komento kapag may oras ako. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.